Mahigit 1.3 billion euros ang halaga ng financial aid na ipinangakong ibibigay ng maraming bansa para sa Sudan. JC Yumol para sa report. Nasa 1.3 billion euros ang inilaang tulong para sa Sudan. Ito ang napagkasunduan ng mga bansa na dumalo sa ginanap na conference sa Berlin sa layuning makakalap ng funding commitment para sa Sudan. Hindi naman nabigo ang nasabing layunin. Ang naturang halaga ay ipinangakong halaga na tulong ng Germany, France, UK at iba pang mga bansa para sa Khartoum. Magbibigay ang Germany ng 212 million euros na humanitarian assistance. 44 million euro naman ang iaambag ng France bilang suporta sa Sudanese civilian population at refugees sa mga kalapit na bansa. Magbibigay naman ang UK ng 146 million pounds o higit 165 million euros na halaga ng life-saving aid. 42 million euros naman ang humanitarian efforts at early recovery ang ipinangkaloob ng Norway. Idinagdag pa ang donasyon mula sa ibang mga sumusuporta sa mamamayan ng Sudan. Ayon sa aid groups, punsod ng brutal na labanan sa pagitan ng Sudanese Army at Parliamentary Rapid Support Forces, dinaranas ngayon ng Sudan ang pinakamalalang humanitarian crisis sa mundo. Dahil sa 3 taong crisis, milyong-milyon na ang lumikas mula sa kani-kanilang mga tahanan. Umaasa ngayon ang malaking bahagi ng populasyon sa tulong na pagkain habang marami sa mga institusyon ng bansa ay malapit ng gumuho. Nanawagan si German Foreign Minister Johann Wadephul sa mga bansa na makipagsanib puwersa para sa pagsalba sa Sudan. Let us join forces so that humanitarian assistance and humanitarian diplomacy can save lives. In this spirit, Germany pledges 212 million euro of our humanitarian assistance to Sudan and the neighboring countries. We encourage our other countries, organizations and private sector actors to join in the response. Sa kasalukuyan, marami sa karaniwang donors ang gipit sa pagdating sa kanilang mga development spending. Layo ng komperensyang ito na ituon ang atensyon at pagkilos sa Sudan habang nalipat ang focus ng mundo sa mga giyera sa Ukraine at Iran. This extraordinary crisis requires more than our attention. It requires action. Because the situation in Sudan will be far more challenging as we look to the future. I know that this is hard to imagine. Russia's ongoing war against Ukraine and the war in the Middle East are deepening the crisis for the people in Sudan and the region who are already living in unbearable circumstances. In this regard, our deepest respect goes out to the neighboring countries that are caring for those who have sought refuge with them. Kasama sa mga dumalo ang opisyal ng higit 60 estado at higit 50 NGOs. Sa harap ng kawalan ng ceasefire, walang kinatawan mula sa naglalabang mga partido ang sumali. Tinanggihan din ng gobyernong pinagtatakbo ng RSF ang naturang komprehensya. Binigyan din ni British Foreign Minister Yvette Cooper ang kahalagahan ng humanitarian support para ibsan ang paghihirap sa Sudan. Aniya, kailangang tapusin na ang labanan alang-alang sa mga mamamayang apektado ng laban. JC Yumul, Net25 Americas, para sa mata ng Aguila International, Trusted, Connected, On Point.